Alright, mga kamandirigma, kumusta na po kayo? Isang special na putahe na naman ang ating lulutuin from Bicol region. Una natin gawin na i-chop muna natin yung mga sangkap na ating gagamitin. Ito yung sibuyas, bawang, kasama na yung konting sili. At ito yung the best, nailuto na rin at natimplahan yung ating alamang. Nagayat-gayat na rin yung ating mga beans. Alright, luto na tayo. Ilagay na natin yung sibuyas at bawang. Hintayin na lang natin na mag golden brown bago natin ilagay yung karne. This time, ilagay na natin yung mga na-slice natin na karne. Bicol Express. Hintayin lang din natin na mag golden brown bago natin ilagay yung pangalawang gata. Mas masarap talaga pag sinisip-sip ng laman yung gata. Pasok na pasok yung kanyang malinamnam na lasa. Wow! Yun, natutuyo na siya. Pwede na nating ilagay yung beans. Aba, napapasayaw na si Batching. Ganyan talaga pag mainit sa lutuan. Gawan natin ng paraan para malibang naman tayo. Ito ang pinakapurong gata. Okay, nailagay na natin yung unang gata, yung pinakapuro. Sabay isunod na rin natin yung konting sili. Parang sili. Yan ah. Abay, kukunti nga yata. Saan? Luto yan yung bagyo-bench pag magmantika rin yung boil. Grabing init sa lutuan. Sinasabay na rin kasing lutuin yung mga ibang putahe. Katulad nito, yung pansit. Dahil kulang yung sili, walang ligtas yan. Dadagdagan natin. Lagyan na rin ng alamang. Naluto at saka timplado na rin yung alamang. Matamis yan. Alam mo. Ito, kailangan maging matuyo ito. Kuti-kuti na lang natin hanggang sa ito ay matuyo. Pag nagsisilabasan na yung kanyang mga mantika, ito na yung senyales na malapit na itong maluto. Okay, yung nagmantika na, pwede na ito. Ihanda na yung lamesa at mag-bodle bite na tayo. Mangantayon kakadua.